Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may matinding korupsyon sa sangay ng hudikatura. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos tawaging fake news ang usap-usapang na-ospital siya, nagpakita sa kanyang programa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. 2026, bagong taon inano kagad si Ombudsman Dinadali kagad ako ha. Diretsahang inakusahan ni Remulla ang hudikatura ng matinding korupsyon. Yung corruption nga sa atin, wag nyo sasabihin sa executive lang yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Nakaka-quit Panoorin nyo po lahat ng judges. Panoorin nyo sa Kailangan may paliwanag din yun. justices. Panoorin Kasi natin. Pero wala siyang ibang ibinigay na karagdagan detalye. Nabanggit ito ni Remulla nang balikan niya ang anyay original Ghost Project, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam noong 2013. Yung pitap, huling-huli yun. Yung bidap, huling-huli. Huling-huli yun ha. Huwag mo sasabihin na kanina ombudsman sa ebidensya. Yes. Kompleto ebidensya lahat yan. Inungkat din ni Remulla ang Fertilizer Fund scam kung saan ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2016 ang kasong pandarambong sa itinuturong mastermind nito noon na si dating Agriculture Undersecretary Jocelyn Jokjok Bolante. Sino yung mastermind ng liquid fertilizer doon? Si Jok Bulante. Kaya naman na-convict Nakakatawa nun yung sa Sa Sandigan Makati. Bayan, ang galing din mag-acquit Oo. No? Sa Lahat ng Makati. dahilan para mag-acquit, meron ng Meron Sandigan sila. Bayan. Oh. Meron. Siyempre, hindi mawawala dyan. Meron din magagaling ng mga abogado. Bugado, mga gumagapang. Sang-ayon naman ang presidente ng Integrated Bar of the Philippines o samahan ng mga abogado sa bansa na may korupsyon talaga pati sa hudikatura pero hindi raw matindi. May binuo raw ang Supreme Court na Judiciary Integrity Board na tumatanggap ng sumbong sa mga sangkot sa korupsyon ng mga huwes at empleyado ng korte. Hindi naman siguro ganun katindi yung corruption in the judiciary. Most of our judges are ethical than those alleged corrupt ones. Hindi rin daw patas na akusahang korap ang mga nasa Sandigan Bayan kapag nagbasura sila ng kaso dahil sa mahina o kulang na ebidensya. Malakas po kasi yung presumption of innocence because that is a constitutionally guaranteed right of every Filipino citizen. Hindi naman po pwedeng inakusahan ka lang ng ganito na inusahan ng isang tao na involved sa corruption pero wala namang ebidensya. Hindi naman po pwedeng i-convict yun ng huwes. Di ba? Sabi ni Remulla sa January 15 may papasok ng 20 bagong abogado sa Office of the Ombudsman na tutulong sa kanila sa pag-usig ng mga kaso. Sinubukan namin kunin ang komento ng Supreme Court tungkol sa mga pahayag ni Remulla laban sa hudikatura pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.